Mga kapuso, itong inyong GMA Regional TV interview sa Balitang Southern Tagalog. Noong nakaraang linggo, inilunsad ng Weather State Bureau ang bagong Pag-asa Regional Services website kung saan makukuha ang weather forecast ng kada probinsya sa bansa. Ang tsansa ng ulan at banta ng kidlat, maaari na ring isama sa mga babala sa inilunsad ng ahensya na mas detalyadong weather at real-time updates. Kung paano yan, ipapaliwanag sa atin ni Gunong Raymond Ordinario, Senior Weather Specialist ng DOST Pag-asa. Magandang hapon po, Sir Raymond. Yes, magandang hapon din naman at magandang hapon sa ating mga taga-subaybay. Sir, ano po ba itong inilunsad ng inyong ahensya na mas detalyadong weather at real-time updates? So, inilunsad ng Pag-asa ang Harmonized Regional Services Division website. So, dito po nakikater na natin o naibibigay na natin yung mga localized forecast natin dito sa bawat probinsya ng mga nasasakupan ng ating mga Regional Services Offices ng Pag-asa. So, isa na po rito nga itong nasa National Capital Region, nakasama po itong probinsya ng Batangas. So, nakikita natin na meron na tayong kakayahan na bigyan ng forecast ang bawat probinsya sa buong bansa. At yung kagandahan nito ay ito matagal hanggang 5 araw. At yung unang araw, yung first 24 hours ay usually ito ay meron ng forecast sa umaga at sa hapon, kaya mas makakapagplano na yung ating mga kababayan. Sir, kabilang na rin po ba rito ang banta ng kidlat? Isa sa mga inilunsad din natin itong para sa Typhoon and Flood Awareness Week, itong ating panahon decision support tool na pwede ma-access sa www.panahon.gov.ph. Dito pinapakita yung ating mga density o yung mga frequent mga pagkidlat na na-observe ng ating mga lightning sensors, at nagbibigay ito ng ideya kung saan nga ba pinakamadalas within that event na nagkakaroon tayo ng mga malalakas o maraming mga pagkidlat. Sir, paano po ito makakatulong naman sa mga LGU at maging sa mga residente? Binagbibigay na ito ng kakayahan sa ating mga disaster managers at ating mga local chief executive na tignan o himay-himayin yung nangyaring event. For instance po, pwedeng nagkaroon ng landslide sa isang bayan. So makikita na natin kung lalo't ito ay merong Pag-asa observation station, makikita niya na kung ano yung dami ng ulan na bumagsak, anong oras bumabagsak, ito mga malalakas na pag-ulan, at nagbibigay ng ideya dito sa ating mga local chief executive at sa ating mga disaster managers na magkaroon ng mga sound decision bago pa man dumating yung inaasahan natin mga damages o pinsala. Sir, noong nakaraang Biyernes, June 21, ginunita ang ika-16 na taong anibersaryo ng pananalasa ng Bagyong Frank na nagpalubog sa MV Princess of the Stars sa Romblon taong 2008. Trahedyang kumitil sa buhay na mahigit 800 katao. Isa sa sinisi noon ng shipping line ang naging forecast ng Pag-asa dahil sa biglaang paglihis ng bagyo at umano'y late na abiso. Ano po ba naging aral ng trahedyang ito sa inyong ahensya, partikular sa pagtaya ng panahon at pagpapaliwanag nito sa publiko? Isa sa pinakamalaking pagbabago na ginawa ng Pag-asa ay nakipag-usap tayo dito sa ating mga kasamahan sa Philippine Coast Guard para mas madali nilang maintindihan yung ating mga forecast o warning para sa mga shipping companies or sa activity o maritime activities natin. Kaya nagbuo tayo ng marine gale warning na nakadescribe na kung ano yung weather, gaano kalakas ang hangin at inaasahang taas ng pag-alon. Gayun din naman, naging aral din ito sa Pag-asa para mas intindihin natin kung ano yung pangangailangan ng ating mga stakeholders para nga ma-cater natin yung tamang warning. And also, after this, ine-enhance at ine-empower nga ng Pag-asa ang kanyang dissemination system, pinapalakas pa natin yung ating website para magkaroon tayo ng kakayahan na magbigay ng mga opisyal na impormasyon. At itong tsansa ng pag-ulan at itong panahon.gov.ph ay tumutulong nga para mas mapalakas ang ating kakayahan na mag-disseminate at magkaroon ng mas efficient na weather-related information dissemination. Kaya po palagian po nating bisitahin ang aming website at kumuha lamang ng impormasyon na opisyal at hindi po yung ating fake news. Maraming salamat po, Ginoong Raymond Ordinario, ang Senior Weather Specialist ng DOST Pag-asa.